Hi guys, Kuya Dave here. Welcome sa Pinoy Short Creepy Stories. Ang mga kwentong maririnig mo dito ay halo ng mga naranasan, mga narimig, at mga bagay na sana hindi na lang naisip. Hindi lahat ng takot kailangang sumigaw para maramdaman. Minsan, sapat na ang katahimikan. So bago tayo magsimula, quick lang like mo na to, follow and subscribe ka na rin para hindi ka mahuli sa mga susunod na kwento. By the way, shoutout muna kay Hiruki para sa ideya ng kwentong mapapakinggan nyo ngayong gabi. Shoutout din pala kay Raven Carlestasio na nag-comment sa ating past video na Dear Ma'am Sheila. Kaya comment na kayo para ma-shoutout din namin kayo sa mga next videos. Kung may mga kwento ka rin gusto mong ibahagi o ipakwento, pwede mong isend sa email sa may comment section at baka sa susunod, ikaw na ang isasalaysay dito. Pero sa ngayon, makinig ka muna. Tara, samahan mo ako. Makinig na tayo kay Kuya Nocturne. Lagi ka bang stressed? Kung oo, this story is for you. A dream that won't let go. Ako si Andy, 30 years old. Tapos ako ng kolehiyo. May kursong pinangarap kong trabahuhin. May mga plano ako noon. May mga inaasahan sa sarili ko. Pero ngayon, iba ang trabaho ko. Hindi masama ang trabaho ko, pero sa tuwing naisip ko kung saan ako nagsimula, pakiramdam ko parang may naiwan akong bersyon ng sarili ko sa likod. Sa trabaho, palagi akong lutang. Sa isip, palagi akong nagdo-doubt kung sapat pa ba ako. At sa relasyon, unti-unti rin siyang nawala. Hindi dahil sa away, hindi dahil sa ibang tao, kundi dahil unti-unti akong naging tahimik. Masyado akong pagod. Masyado akong abala sa kakaisip kung saan ako nagkamali. Hanggang sa napagod na rin siyang maghintay. Hindi ko siya sinisi. Mas sinisi ko ang sarili ko. Kaya ngayon, mag-isa na lang ako sa kwarto ko. Kasama ang mga tanong na hindi ko masagot kahit sa sarili ko. At siguro dahil doon din nagsimula ang mga panaginip ko. Sa mga panaginip ko, may isang mukha na palagi kong nakikita. Mukhang tao, pero may mali sa kanya. Masyadong lapad ang ngiti. Masyadong bukas ang mga mata. At palagi siyang nakatitig sa akin. Hindi gumagalaw, hindi umatake. Nakatayo lang, nanunood. At sa tuwing gigising akong may takot sa dibdib, iisa lang ang sinasabi ko sa sarili ko. Panaginip lang to. Panaginip lang to. Noong una, akala ko pagod lang ang mata ko. Parang may gumagalaw sa gilid ng paningin ko. Sa anino ng pader. Sa sulok ng salamin. Pero kapag lilingon ako, wala naman. Kaya sinasabi ko sa sarili ko, stress lang to. Pagod lang to. Normal lang siguro kapag kulong sa tulog at puno ang isip. Hanggang isang gabi, napanaginipan ko na nakahiga lang ako sa kama. At sa dulo ng kwarto, nandun siya. Nakatayo, nakangiti, nakatitig. Gusto kong gumalaw, pero hindi ko magawa. Tapos bigla kong naramdaman na parang may dumadaan sa mukha ko. Mainit, mabagal, parang may humahaplos sa mukha ko. Habang nararamdaman ko yon, biglang pumasok sa isip ko ang isang lugar. Isang lugar na palagi kong pinupuntahan noong bata pa ako. Yung lugar na kapag nandun ako, pakiramdam ko ligtas ako. Pero kahit nasa isip ko na ang lugar na yon, nandun pa rin ang mukha. Hindi umalis.
Kaya pumikit na lang ako at bumulong. Panaginip lang to. At doon lang nawala ang lahat. Pagkagising ko kinaumagahan, pagod pa rin ako. Pero sanay na rin naman ako sa ganyon. Noong sumunod na gabi, nandun na naman siya. Sa tabi ng pinto. Hindi kumikilos. Nakatingin lang sa akin. Gusto kong sumigaw, pero walang lumalabas sa bibig ko. Tapos may narinig akong boses. Boses ng nanay ko. Mahina. Malapit. Panaginip lang to, Andy. Kalma lang. Panaginip lang to. Gusto kong lumingon sa kanya, pero hindi ko magawa. Kaya nakatingin lang ako sa mukha sa dulo ng kwarto habang inuulit ko sa isip ko, panaginip lang to. Panaginip lang to. Hanggang sa dahan-dahang nawala ang panaginip. Pagkagising ko, tuloy lang ulit ang araw ko. Trabaho, pagod, tahimik. Nung ikatlong gabi, bago ko pa man maramdaman ang anuman, nandoon na naman siya. Mas malapit na, nakatayo sa paanan ng kama. Pero kasabay noon, nararamdaman ko ang pagdila sa paa ko. Katulad ng ginagawa ng aso ko dati kapag gusto niya akong gisingin. Gusto kong maniwala na aso ko yun. Gusto kong maniwala na panaginip lang. Kaya kahit nanginginig na ang katawan ko, pinikit ko lang ang mata ko. At pinilit kong ngumiti sa panaginip. Pagkagising ko, napaling na lang ako. Siguro namimiss ko lang talaga siya. Kapag pagod ka, kahit ang takot, nagiging alaala mula sa nakaraan. Nung ika-4 na araw, handa na akong pumasok sa trabaho. Nakauniporme na ako. Bit-bit ang bag ko. Habang naglalakad ako sa sala, bigla akong nahilo. Parang umikot ang paligid. At wala na akong maalala. Pagmulat ko, nasa kama na ako. Nakapambahay na damit. Masakit ang ulo ko, pero pakiramdam ko, mas malinaw ang isip ko. At simula noon, hindi ko na ulit nakita ang muka. Wala na sa panaginip. Wala na sa anino. Wala na sa salamin. Tahimik ang gabi. Normal ang umaga. Parang walang nangyari. Sabi ko sa sarili ko, siguro epekto lang talaga ng puyat. Siguro kailangan ko lang talagang magpahinga. Mas gusto kong maniwala na ako lang ang may problema. Na stress lang. Napagod lang. Kaya sinubukan kong ayusin ang sarili ko. Mas maagang matulog. Mas kaunting overtime. Mas kaunting pag-iisang mag-isa sa gabi. At unti-unti, bumalik sa normal ang mga araw ko. Tahimik na ulit ang gabi. Hanggang isang gabi, pagmulat ko, nakita ko ulit siya. Hindi sa dulo ng kwarto, hindi sa anino, kundi sa salamin. Nasa likod ko siya. Hindi lang malapit, kundi sapat para maramdaman ko ang hininga niya. Hindi gumagalaw, hindi kumikibo. Nakatitig lang sa akin habang nakangiti. At sa kanya idinikit ang bibig niya sa tenga ko. Panaginip lang to, Andy. Parehong boses. Parehong salitang paulit-ulit niyang sinasabi na parang gusto niyang paniwalaan ko. Doon ko lang unti-unting naintindihan
Kung bakit sa panaginip ko may hangin sa mukha ko. Kung bakit may boses sa tenga ko. Kung bakit may dumadampi sa paa ko. Kung bakit nung ika-4 na araw, nahimatay ako sa sala, pero nagising ako sa kama. Hindi pala lahat ng bangungot galing sa isip. Minsan, may taong gumagawa talaga nito. Habang iniisip mong ikaw lang ang may problema, may taong tahimik na nanonood sa'yo sa loob mismo ng bahay mo. At ang mas nakakatakot, akala mo mag-isa ka lang.